May isang malaking tanong ngayon sa Lakers. Bakit parang mas napapansin pa si Austin Reeves kaysa kay Rui Hachimura? Kung playoffs ang pag-uusapan, mahirap baliwalain ang ginawa ni Rui. Habang maraming mata ang nakatutok kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, tahimik na naging isa si Rui sa pinaka-efficient na Lakers player sa postseason. Mataas ang shooting percentage niya, consistent ang production niya, at higit sa lahat, hindi bumababa ang epekto niya kahit humihigpit ang depensa. Sa playoff basketball, mahalaga ang efficiency. Hindi sapat ang puntos lang. Importante kung gaano karaming possession ang kailangan para makuha ang mga puntos na yon. At dito, lumamang si Rui. Habang nahihirapan ng ibang Lakers players laban sa physical defense ng OKC, patuloy lang siya sa paggawa ng trabaho niya. Hindi niya kailangan ng maraming dribble. Hindi niya kailangan ng isolation plays. Kapag may bukas na tira, tinatamaan niya. Kapag may opening papunta sa rim, inaatake niya agad. Kapag may pagkakataon sa transition, nakakakuha siya ng easy points. Simple ang laro niya, pero napaka-importante sa playoffs. Samantala, ibang kwento ang nangyari kay Austin Reeves. Sa regular season, isa siya sa pinakamahalagang creators ng Lakers. Pero sa playoffs, lumabas ang ilan sa mga limitasyon ng kanyang laro. Nang magsimulang magpadala ng trapping defense at mas physical na coverage ang kalaban. Bumaba ang efficiency niya. Dumami ang turnovers. Mas nahirapan siyang gumawa ng separation at mas naging mahirap para sa kanya na kontrolin ang opensa sa parehong antas ng regular season. Hindi ibig sabihin nito na masamang player si Reeves. Malayo doon. Isa pa rin siyang mahalagang bahagi ng Lakers. Pero kung ang basehan ay playoff performance lamang, may argumento na mas naging epektibo si Rui sa ilang mahahalagang pagkakataon. At dito nagsisimula ang mas malaking usapan. Dahil habang walang malinaw na extension para kay Rui, patuloy namang lumalabas ang mga report tungkol sa posibilidad ng malaking kontrata para kay Reeves. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon ng Lakers. May kontrata si Luka, may malaking commitment kay LeBron, may salary cap restrictions, at hindi kayang bayaran ng isang team ang lahat ng gusto nilang panatilihin. Kaya kailangan nilang pumili. At ang tanong, ano ba talaga ang mas kailangan ng Lakers sa playoffs? Isa pang high usage creator o isang efficient forward na kayang maglaro kasama ng kahit sinong star? Dahil sa modern NBA, hindi lang talento ang sukatan. Importante rin ang fit. Importante ang role acceptance. Importante ang consistency kapag pinakamalaki na ang pressure. At sa puntong ito, mas napatunayan ni Rui ang halaga niya sa playoff environment. Hindi siya ang pinakamalaking pangalan. Hindi siya ang pinakasikat. Pero kapag tiningnan ng actual na nangyari sa court, mahirap sabihing hindi siya isa sa pinakamahalagang Lakers player nitong playoffs. Kaya ngayong off-season, nasa front office ang mahirap na desisyon. Handa ba silang bayaran si Rui sa halaga ng kanyang naging kontribusyon? O ununahin nila ang ibang bahagi ng roster? At hayaang maging malaking target siya ng ibang teams? Dahil kung mawala si Rui, hindi madaling palitan ng isang player na kayang magbigay ng efficiency, size at production sa playoffs. At kung mananatili siya, handa ba ang Lakers na gawin ang kinakailangang sakripisyo para mapanatili siya? Kayo, anong masasabi nyo dito? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin yan at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Lakers news at analysis natin.